Okay, mukhang merong disharmony or problem pagdating sa bahay or sa family. Sa mga loved ones, no? Or sa mag-asawa, magkakapatid, no? Ayan. Pwedeng hindi magandang energies or hindi happy yan or may problem, no? Pwedeng iba may mga samaan ng loob with a family member, a loved one. So, yung mukhang iba nag-aaksaya kayo ng time ninyo dito kung may hinihintay kayo with the Hanged Man reversed. Ayan. Or kung may mga delays man, ang ibig sabihin lang nitong Hanged Man reverse is meron ng continuation. Kung meron mga na-postpone, na isang tabi, may mga bagay na kumbaga nabitin, no? Ito na yung ito na yung sign na magpapatuloy na uli. No, yung mga iba dyan na naging inactive kayo, naging stagnant, ayan, this is a period of activity. Ibig sabihin, may action na uli, no? May continuation. Okay, for some of you, pwedeng may mga samaan ng loob, pero nakikita ko maaayos with the Three of Swords in reverse, no? So, yung iba pwedeng unti-unti nang nagkakaroon ng healing. Kung yung iba dito, galing kayo sa surgery, sa sakit, or disappointment, heartbreak, ayan. Pwedeng iba nagkakaroon na ng acceptance, no? Acceptance or moving forward. Okay? Yan. Next is Earth Signs. Ito yung gabay para sa inyo ngayong araw na to. Earth signs or kailan nyo man mapanood. Don't forget to like, share, follow, subscribe, Earth signs. Personal readings, mag-PM na lang kayo sa aking Facebook page. Ako, so nakikita ko dito sa 8 of Cups is mga mess up, no? Pwede may mga pagkakamali, yan. May mga bagay na yung iba pwedeng itatry ninyong iwasan, no? I-avoid, no? So, yan. Ikaw pa rin naman ng kung ano man mga mistakes to, siguro mas maganda, instead na takasan mo, talikuran mo, harapin mo na lang, instead na mag-walk out ka. Earth signs, no? Wala maitutulong yung pag-iwas. Yan. Ano man itong bagay na ito. Okay, so pwedeng yung iba, may mga pwedeng mag-change ng mind or ng feelings about something na hindi na itutuloy yung pag-alis. No, kumbaga, pwedeng yung iba dito, pwedeng nakapag-decide na kayo, pero at last minute, pwedeng may change ng feelings or decisions or isip, no? Nakikita ko rin na with the 8 of Pentacles, meron kayong, workaholic energy. Masyado niyong pinupush yung sarili ninyo to finish this, ewan ko kung ano man ito, to finish something, to accomplish something. Masyado niyong ipinupush, ipinipilit, no? Huwag ka masyadong maging hard sa sarili mo. Huwag mong pilitin lahat-lahat matapos in one day or sa isang upuan lang. Okay? Merong mga times na sumusobra kayo sa pagtatrabaho, sa pag-focus dito sa kung ano man itong bagay na ito. Pwedeng this is an indication na kailangan ninyong mag-take a break. Huwag mong masyadong i-push yung sarili mo sa limits. Huwag ka lumagpas doon sa limits, no? Ayan. Yun na nga, pagdating dito rin sa 3 of Wands mo, may mga bagay din dito na parang hindi ka mapakali, ipipilit mo. So, siguro hindi ito talaga yung time. No? Although nakaka-frustrate maghintay, sa tingin ko it's better na hayaan mo na lang muna yung
mga bagay na mag-unfold, no? Siguro it's best na wala ka munang gagawing drastic na decision or action. Okay? Wag ka ring magtrabaho kung hindi, ibig sabihin, wag mo i-push din yung sarili mo mag-overwork. No, too much effort, too much work kung hindi naman talaga kailangan. Yun yung dalawang sinasabi nitong cards na to. And yun nga, wag kayong maging impatient. No, dagdagan niyo pa yung pasensya ninyo dito. No, pwedeng may hinihintay kayo rito, guys, pero baka kasi hindi dumating kung ano man yung hinihintay niyo with the Three of Wands. Pwedeng may delay, no. Ayan. Move na tayo kay air signs. Hello, air signs. Ito yung gabay ninyo para sa araw na ito. Please don't forget to like, share, follow, or subscribe. Mag-PM lang kayo sa aking Facebook page kung balak nyo mag-avail ng personal reading services. Okay, siguro may mga Gemini, Libra, Aquarius, air signs, no? Meron ka ditong 5 of Cups. Kung ano man itong loss na na-experience mo recently or in the past, masyado ka nang nag-i-stay dito sa situation na to. Kumbaga, meron lang period ang pagmo-mourn. Kung masyado mong dinaramdam, oo, may time, give yourself time na mag-mourn, mag-grieve, maging sad, pero hindi ka dapat tumira doon sa ganong state. Meron ditong parang, nag-overstay ka sa ganang situation. Whether sa regret, sadness, pain. No, it means pagiging stuck kung ano man itong situation na to. And alam mo naman na lost na yung mga bagay na yan or kung ano man yung tinutukoy dyan. Hindi na yan babalik. No? So maybe you're wasting your time dwelling in the past or dwelling sa regret, sa bad feelings, emotions, sadness na yan. Kahit alam mong wala naman hindi na babalik. No? Huwag kang mag-overstay dyan kung ano man yung sitwasyon na yan. And pwedeng you are dealing with an Aries person with the Emperor in reverse. Okay, meron akong nakikita dito na parang yung nawawalan kayo ng control about something. O pwedeng iba nawawalan na kayo ng control ng direction sa buhay ninyo. This is a time to wake up, air signs, no? Gemini, Libra, Aquarius, na maging responsible ka sa iyong circumstances. Okay? Kumbaga, walang ibang magmamanage ng buhay mo kung hindi ikaw or ng situation na to Okay? Or meron ditong parang ang negative side ni Emperor ng pagiging masyadong domineering, masyadong bossy, dominant, controlling, or may pagkadiktador, excessive, no? Excessive na pagmamando, yan, parang na siya Sabi ko nga masyadong bossing na energy. Diba? Alam nyo naman yun. Or pwedeng bully na boss or someone na inaabuso niya yung kanyang power or position. Ayan. No? Negative side niya. Kung may mga nakakadil ka na ganyan tao ngayon. And you need a period of rest or contemplation with the Four of Swords, no? Siguro it's time na pag-isipan mo muna yung mga bagay-bagay before you give it a go. Gemini, Libra, Aquarius, no? This is a period of rest. Pwedeng iba sa inyo, kulang kayo sa pahinga, bakasyon. Kailangan nyo mag-recharge, yun yung ibig sabihin nito. Bago kayo sumabak uli. Or this is a retreat. Hindi ito yung time ng hindi ka muna dapat lumaban. Okay?
Ayan. So, ito yung mga energies nyo, air signs. Move na tayo sa last, water signs. Hello, water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Ito yung gabay ninyo ngayong araw na to or kung kailan nyo man ito mapanood. Don't forget to like, share, follow, or subscribe. Mag-PM kayo sa aking Facebook page kung balak nyo mag-avail ng aking reading services. Uy, dalawang major cards. Ako, so nakikita ko dito, mahihirapan ka talaga with the Ace of Swords in reverse. And pwedeng may mga ano dito, yung mga hindi mare-resolve na problema. Oo. Kasi ano bakit hindi mare-resolve yung problema? Meron kang mga bagay na ina-avoid dito. Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Ito ay para sa iyong improvement. Para sa ikabubuti mo. Pero hindi ko alam, takot ka yatang tanggapin yan or ina-avoid mo, takot ka ba sa pagbabago? Yan. Pero yun yung nakaka-delay ng progress mo or lalong nagiging unhealthy yung situation dahil dapat mangyari itong pagbabago na to pero ina-avoid mo, no? Some of you, hindi pa talaga ninyo nare-realize kung ano yung dapat ninyong ma-realize dito with the Judgment card in reverse. Kung naman nakikita ko dito, water signs, dinidelay mo lang tong power moment. Pero, darating din yung araw na hindi mo na yan ma-avoid. Siguro ngayon, baka makadama ka, makatsamba ka, maiwasan mo pa, mapigilan mo pa. No? Pero darating at darating din yung day na mangyayari ang iniiwasan mo na yan. Sabi ko nga dinelay mo lang, pinostpone mo lang, no? Parang you are refusing itong mga signs with the Judgment card in reverse. Andyan na yung signs, pwedeng ini-ignore mo, iniiwasan mo, nagbubulag-bulagan ka, no? Okay. Ang nakikita ko dito, hindi ginagawa yung tamang gagawin with the Ace of Swords in reverse. Kasi baliktad. You should do the right thing kahit na uncomfortable yan. May mga bagay na dapat tanggapin, yung mga pagbabago na dapat tanggapin para sa ikabubuti mo. At huwag kang magbulag-bulagan, magbingi-bingian doon sa mga red flags sa mga signs. Okay? All signs, maraming salamat for being here. Take care. God bless. Kita-kits sa next reading.